Sunod naman ay ang responsable. Sa akademikong pagsulat, ang manunulat ay kailangan maging responsable, lalong-lalo na sa paglalahad ng mga ebidensya sa kanyang argumento. Kung ayaw ng manunulat na magparatangan ng isang plagiarismo, kasunod ay ang malinaw na layunin. Ang layunin ng akademikong pagsulat ay matugunan ang mga tanong kaugnay ng isang paksa. May malinaw na pananaw din ang katangian ng akademikong pagsulat. Ang malinaw na pananaw sa akademikong pagsulat ay upang maunawaan ng mga mambabasa ang nilalaman. At ang huling katangian ay ang focus. Bawat pangungusap at bawat talata ay kailangan sumusuporta sa thesis na pahayag. Sana ay gising pa kayo mga kaklase, tignan natin kung kayo ay gising pa. Ako ay magpapalaro kung saan titignan ko kung kayo ay nakikinig sa ating talakayan. Pag sinabi kong magbigay ng katangian ng akademikong pagsulat, paunahan magbigay, ang unang makapagbibigay ng sagot ay siyang may puntos para sa ngayong talakayan. Palinaw na tumpak! Objektibo! Ayun, gising pa pala. At ngayon naman ay tutungo tayo sa layunin ng akademikong pagsulat. May tatlong layunin sa akademikong pagsulat. Ito ay ang mapanghikayat na layunin, mapanuring layunin, at informatibong layunin. Ang mapanghikayat na layunin ng manunulat na manghikayat ng kanyang mambabasa na maniwala sa kanyang posisyon, hinggil sa kanyang paksa. Isang halimbawa nito ay ang posisyong papel. Ang mapanuring layunin ay tinatawag ding analytical na pagsulat. Sa mga ganitong pagsulat ay pinapaliwanag at sinusuri ang mga posibleng sagot sa isang tanong at pipiliin ng pinakamahusay na sagot batay sa ilang pamantayan. Isang halimbawa nito ang panukalang proyekto. Huling layunin ay ang impormatibong layunin. Ipinapaliwanag dito ang mga posibleng sagot sa isang tanong upang mabigyan ang mga mababasa ng bagong impormasyon o kaalaman hinggil sa isang paksa. Ang mga halimbawa nito ay ang mga abstract, aklat, at thesis. Created using Powtoon.